Eto na po, sineryoso at tinuturing na active threat ang ginawa at sinabi ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos at kay First Lady Lisa Araneta Marcos, First Lady at Speaker Romualdez. Kanyang magugunita, inamin sa harap ng media nitong si Vice President Sara Duterte na meron na siyang kausap na inutusan para kunin ang buhay ng ating Pangulo. At dahil dyan, nabahala ang Malacanang at hindi nila pinalampas ito. Kaya nga itinuring na active threat at meron na pong mga paggalaw ang Malacanang para dagdag sa, sandali lang po para ho sa dagdag proteksyon dito po sa ating Pangulo. Pakinggan natin po itong report na ito. Ni Vice President Sara Duterte na nangontrata siya ng assassin para ipapatay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. oras na may masamang mangyari sa kanya. Ayon sa Presidential Communications Office, ibinarating na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang banta sa Presidential Security Command para sa kaukulang aksyon. Pahayag nila, anumang banta sa buhay ng presidente ay dapat seryosohin, lalo't ang bantang ito ng Vice Presidente ay hayagang ipinaabot sa malinaw at tiyak na mga salita. So ayan po So malinaw po yung paliwanag na yan. Kinukonsidera, tinuturing ng Office of the President. Seryoso ito. At dahil dyan, pinagagalaw na po ng Pangulo o ng Malacanang ang Presidential Security Group na nagbabantay at proteksyon sa First Family. Para ho ito ay bigyan ng proteksyon. Dahil ang pagbabantang ito ay galing mismo sa pangalawang Pangulo ng ating bansa, only in the Philippines. Marami na hong sinabi at ginawa itong si Vice President na nakakagulat dahil hindi dapat nanggagaling sa isang pangalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan ang mga ganito. Isipin mo, sinabi niya, meron na siyang kausap para patayin daw, inutusang patayin si Pangulong Marcos at si First Lady at Speaker of the House. Ang hindi ho talaga ibabaliwala yan. For security reason at national security ng bansa. Kasi buhay na ng Pangulo ang pinag-uusapan at ang nag-utos at magpapagawa, pangalawang Pangulo. Matindi po yan. Kaya nagugulat tayo dito sa mga pinagsasasabi. At meron pa hong isang nangyari dito. Meron pa hong isang nangyari komosyon doon sa hospital at tinawag pa nitong si Vice President Duterte na bakla daw yung mga pulis. Saan nakakita? Tingnan niyo po itong nangyaring ito. Itong komosyong ito sa paglilipat. Ayan o. Ayan ninyo. Nangyayari ito yung mga kaganapan. Panoodin po ninyo Yan o. Tingnan nyo kung paano yan hanggang sa huli, panoodin po ninyo. Yan po yung si Atty. Lopez. Yung biglang nanghina, hindi ko alam kung bakit, ano ba sakit niya, bakit biglang nagkaganyan. Ayan o. Nung humarap yun sa hearing, ang lakas-lakas pero biglang nanghina. Tingnan nyo, bandang huli, nagkaroon po ng komisyon dyan, ng komosyon. Ang ililipat na. Ayan o. Ayan o. Ang ililipat na yan o. Nasaan po yung telepono nila? Ay, ninuha ko kanina. Ma'am, nagnakaw kayo ng cellphone. Ibalik niyo. Ayan o. Yan o. Tingnan po ninyo. Nagkaroon ng komosyon dyan. Hinarangan ni Vice President at ng mga tao niya, ang mga kapulisan na magtatransfer sa ospital.
doon lang sa convoy tayo. Sino sasama? Ayan o. Palipat-lipat ng hospital eh. Veterans Hospital, St. Luke's Hospital. Ayan o. Ayan, ililipat na naman po. Tayo. Atraso lang, please. Ayan o, inililipat na naman ho ng ambulansya at ililipat ng hospital. Ayan o. Hindi ito convict. Hindi. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke. Dinala niyo dito. Ay, naku, sir. Ibang driver po yun. Hindi, sir. What you did? Kuya, wag mo nang sagutin. Vice President yan, sir. What, sir? Vice President yan. Daming amuyong eh. Sasaraan ito, Dibilya mo, ro. Pinagtatanggol po kayo ng tatay niya, pinagtanggol ang kapulisan. Pinagtanggol po ang president, Duterte kayo, even ang military, sundalo. Bago kayo sumunod sa mali. Hindi convict yan. Hindi suspend yan. Hiningi lang yan ng contempt. Nagaling kami ng batasan. Sinabi ko, since kami pupunta, hindi na kami sa veterans. Oo. Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung kondisyon niya? Paano tatakbo yan? Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag niyong alam niyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Ayan o. Tama! Ayan o. Akalain nyo, PNP na naka-uniforme. Yan o yung matindi dyan eh. Philippine National Police na naka-uniforme. Pinagsabi yung huwag kayong bakla. Alam mo, salitang kanto yun eh. Pasintabi na dun ho sa mga supporters ni Vice President Duterte. Hindi dapat nanggagaling po yan sa pangalawang pangulo ng bansa na walang respeto sa uniforme at pulis. Kasi ang dalawa ang re-respeto mo sa pulis. Yung uniforme, yan ang institusyon. Yung tao na may suot, kasama yun. Eh, naka-uniforme yung pulis eh. Nautusan lang na magtrabaho, i-transfer sa ospital. Isipin mo, ang sasabihan na huwag kayong bakla. Anong klase naman yan? Kaya alam mo, ang dapat niyang gawin ng pulis, paalisin ang lahat ng sibilyan. Kasi yung mga nakapaligid doon, yun ang nambubuli. Yun ang taga-kantsaw. Tuwan-tuwa sila pagka nagagalit si Inday Sara Duterte. Pag nagmumura si Duterte, pag nagagalit siya sa pulis, pinapagalitan ng pulis, sinasang-ayunan pa nila. Ay, alam mo, sa totoo lang ho, nung isang araw lang yung public hearing, ang lakas-lakas ni Atty. Lopez. Maghapot hanggang gabi na humarap sa hearing. Ang lakas-lakas niya eh. Bakit nung makontempt at makulong, biglang nanghina? Na parang akala mo lantang gulay, nakala mo mawawala na sa mundong ito. Ano ba ito? Drama ba ito? Tapos alam mo, mayroon pang isang nangyari dyan. Bawal yun. Sabi ni Inday Sara, ako ang abogado ni Atty. Lopez. Aba, hindi pwede mag-abogado ang isang government official. Conflict of interest yan. Pati ba naman yung gano'n, nakalimutan ni Vice President. Kahit sinong government official, hindi pwedeng maging abogado. Mag-abogado. Kasi bawal yan. Pangalawa, ito pa yung isang bawal. Ang isa palang na-contempt ng Kongreso, dapat pala yan idadalhin sa government hospital, hindi sa private hospital. Kaya mula sa Kongreso, dinalang Veterans Memorial Hospital dito sa Quezon City,
Mula sa Quezon City, sa veterans, dila na lang St. Luke's. Pagdating ng St. Luke's, kinuha ulit, ibinalik ulit sa veterans. Ipinamasyal eh. Kaya di lalong napagod yung may sakit. Kung totoong may sakit talaga yan. Ano nga ba ang sakit yan? Bakit ilang araw lang, ang lakas-lakas eh. Biglang nanghina ng ganyan. Ngayon, ang isa pang tanong, mga kaibigan, tanong lang naman ito, observation natin. Ano ba talaga ang malalim na interest ng pangalawang Pangulo? Bakit natulog pa sa Kongreso yan? Sinamahan doon sa kulungan? Talaga bang pagmamahal yan kay Atty. Lopez? O natatakot lang siya na baka kumanta na? Baka umami na doon sa controversial na 612.5 million pesos? Kasi maraming alam yan si Atty. Lopez, Laika Lopez, dahil yan po ay chief of staff. Baka yun naman ang concern ni Vice President. Kaya galit na galit siya sa gobyerno. Pinagbantaan ang ating Pangulo, First Lady at Speaker, at minura ang mga kongresista. Kung ano-ano mga akusasyon. Bakit siya galit na galit? Pwede namang ipaubaya niya sa kanyang mga staff yan eh. Para alagaan. Para bantayan. Bakit yung pangalawang Pangulo pa mismo ang natulog sa Kongreso para bantayan? Again, tanong ko. Ganun bang kalalim ang kanyang concern sa kanyang staff? O natatakot lang siya dahil baka nga mapilitang umamin? Hindi pa ho tapos ang investigasyon dyan. Ayan, okay? Ano inyong masasabi? At saka yung alam mo, naaawa ako sa ating mga pulis eh. Sasabihin, bakla. Tumutupad lang sa tungkulin yung mga yan. So, ewan ko kung ano inyong masasabi rito. Sabi nga nung iba dyan eh, drama pa mo, more drama pa, parang gano'n. Drama pa mo, puro drama daw. Ewan ko. Hindi na rin ako makapaniwala kasi itong mga nakapaligid, tinalo pa yung mga doktor eh. Parang alam na alam nila ang sakit, alam na alam ang kalagayan. Di ba parang drama-drama ito? Huwag nating kalimutan, pera ng mamamayan ang hinahanap ng Kongreso kung saan ginamit ni Vice President Duterte. Pero ngayon, nawawala na yung isong yan. Hanggang dumantong na sa pagbabanta. Wow! Pampelikula ang galawan. O yan po yung update. Any comment, reaction, malaya po kayo. Dahil yan ay ating binabantayan. Please like, share ng ating mga video ito. Huwag kayong masyadong papadala sa mga drama. Ang katotohanan ng ating hanapin. Yung kanilang pananagutan ng ating alamin at bantayan. Meron silang transparency, responsibility, and accountability sa mamamayang Pilipino dahil pera nating lahat ang pinag-uusapan dito.